isla sa hilagang silangan ng Mindanao. May natural na ganda na dinadaanan daw sa pahinga. Hindi ko first time sa Siargao, pero first time ko sa Sugba, Laguna. Sabi ko, uy, meron pa pala nito. Lamig siya. Here in Siargao, it was the community that really made me feel so at home. It was my path to meeting Philmar and having this life. Ang bulong-bulungan, mauso yan sa sambayanan. Yung mga bumibisita po ba dito ay pwedeng makisama at makiplant din sa hardin? Yes po, sir. Bakit po importante na bibigay kayo ng kahalagaan na ipanatili yung kalinisan ng lugar? Kasi po, para naman sa kinabukasan ng aming mga anak, sa susunod na mga henerasyon. Pati mga turista na impluwensyahan. Ang kagandahan po sa mga foreigner ay sila po yung mismo ang nagdadala ng mga sarili nilang trash can. At ito ka pa nga, ang natatanging ganda ng isla, nakahahawa dahil ang mga bumibisita, tanggal lahat ng stress at problema. Bihira lang yung makakapunta kayo sa isang lugar na may beach at may konting bundok. It's the best of both worlds. Ang hugis patak ng luha na isla, hindi kalungkutan ng dala dahil ang bubuhos, umaagos na sorpresa. At bumabahang pagkamangha. Dito lang yan sa wow na isla ng Siargao. Kung ang trip yung adventure ay diving at swimming, pero hindi basta-basta. Dito sa Siargao, may umi-eksena sa ganda na para bang may filter, pato-pato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Dahil ito ang legit at literal na gandang natural. Walang halong filter at anumang kemikal. Agree? Agree! Sa bayan ng Pilar, masisilayan ang crystal clear tidal pools at limestone rock formations na ito. Hindi ka lang mamamangha sa ganda, talagang mapalulundag ka pa sa tawa. Para mapanatili ang glow up, consistent rehabilitation ang ganap. First time namin feature itong lugar na to napakagandang lugar na to back in 2014 or 2015. At wala pa masyadong tao noon. Namamanage niyo po ba yung lugar na to properly sa tingin niyo po? Unti-unti na. Unti-unti naman po. Bakit sa tingin niyo importante yun? For environmental protection and rehabilitation. Mapapasabi ka talaga na, huwag muna tayong umuwi. Kaya ang inyong OG bihero, humanap na nga ng racket sa Siargao. Gustong ma-achieve ang reels na hahakot ng mataas na views, pero on a budget? Meet Siargao's Human Drones. Aliw, diba? We love Siargao! So pwede mo ba akong turuan? Kasi turuan kita. Sinabi ko tapos hindi ka tumulon ka. Medyo, pagdamang usap. Pagkapras ko, tapos tagaway ka naman na. Tapos tapos ko, napakapaniwan ka na naman. Yawa, atin mo kaso dalawa. Wait, okay. Ay? Ready? 18, 1, 2, 3, go. Wait. Ang qualifications? Fast learner. Detail-oriented. Flexible. Open to feedback. At willing to train for 6 months under sa supervision ni Kuya Giovanni. Ang ganda ka talaga ng kuha. Alam mo, ang galing ni Kuya maging cameraman. Hindi siya maging cameraman ng BND. Sir, ba't hindi ka sa kasama? Kita mo na yung si Kuya. Papalit mo na kami. Sawa naman. Hindi naman sa ganon. Hindi, naisip ko lang naman kasi ang galing ni Kuya magkameraman. Nagagawa niyo ba yun? Pwede namin subukan, sir. Yan lang! Aba naman kayo, Walang gamitan ng friendship card. Walang backer-backer. Show me what you got. Ang unang aplikante, Reo Chavez. Pangalawang aspirant, Jeff Kalayag. Si
Sige na nga, rate ko kayo ng 99.9% decline. Pero ang final hatol, depende sa lapad ng spine ng biyahero. Galing. Sorry guys, dito. Kuya, ako na yung kukuha. Dito na lang tayo. Isa sa mga pasimuno ng Siargao Human Drones, si Kuya Giovanni. Bago tayo magsimula, meron lang akong titingnan. Naghahanap ako ng baterya. Kung totoong human drone ito, kasi yung mga galawan nyo talagang kakaiba yun, parang sayaw. Sayaw. Kailan po ba nagsimula ito? Yung tapos ng audit. Talaga ito, nagsimula kami 2021. 2021 kayo nagsimula. Sa kalagitnaan ng pandemya. Kayo lang mismo talaga nagdo-drone. Paano po nagsimula yan? Nagsimula lang muna kami sa yung biruan lang muna. Biruan? Biruan lang kami muna sa mga kasama namin. Okay. Nag-try kami sa pangit lang na cellphone. Yung nakakahilo pa yun siguro. Nakakahilo kasi maalog yung video. Okay. Hanggang may dumating na turista, trinay namin. Napawaw sila sa kuha namin. Paano nyo na ipasok yung pagbenta ng bamboo straw? Ito kasi yung nagsimula kami nito ng bamboo straw. Yung binagbawal dito yung plastic sa Siargao. Opo. Tapos nag-click naman hanggang sa ito na talaga yung namin dito, product. 100 po per bundle nito. 100 per bundle? Per bundle. So kumbaga parang ang tunay na produkto na binibenta nyo ay ito. Pero dumadami yung mga turista dahil sa ginagawa nyo human drone. Dahil pumatok yung human drone namin. Brilliant. Hindi naman mabigat sa bulsa ang pagsuporta sa kanila, lalo pat bukal sa puso nila ang ginagawang obra. When in Siargao, surfing is a must. Pero kung ibang eksena ang hanap nyo, why not mag-wakeboarding? Pero sa gitna ng nyugan? Anyone is welcome to come. So beginners or professionals, everybody can enjoy the wake park. Any age also. You can be very young or very old. It's very easy to learn. The youngest we've taught is 4 years old. So and families can come. Anyone can really come and enjoy the wake park. It's really nice. The place is beautiful. It's a little bit difficult, but they explain you how to do it, so it makes it easier. It's pretty cool, and the experience is just amazing. Lakas maka-aesthetic ng palm trees, no? Na para bang hasyendero ang atake kapag ito ang background. Isla de las Palmas, ang dating ipinangalan sa isla ng Siargao ng mga Europeyong manlalakbay. Dahil ito sa dami ng puno ng nyog sa Siargao. Dahil nyugyugan, nuknukan ng dami ng nyog sa isla, maging ang kanilang local celebrity na talaga namang dinarayo, pinipilahan, at dinudumog ng mga tao. Puno ng nyog na imbis na paganon, yun nga lang ang icon ng Maasin River, sinalanta ng Bagyong Odette. Nanghina po yung pundasyon niya ng Bagyong Odette kasi yung lupa is parang na-agas po ng tubig kasi malakas po yung current ng tubig during the big typhoon po. Buti na lang to the rescue ang mga lokal. Para maisalba ang puno, tinabunan ng lupa at isinemento ang parte ng puno na nakatanim. Nilagyan din ng suporta ang paligid nito at ipinagbawal na akyatan ng mga lokal at turista. Pinatibay din ang kanilang jump board para masigurong ligtas ang mga magpapapicture at susubok na tumalon mula rito. Pero kung pinangungunahan ng kaba, sabi nga, if you can't perform, daanin sa Japon. Nagpapasalamat po kami na at least po after po sa Bagyong Odette, unti-unti pong bumabangon ang aming tourist spot. Unti-unti po naibangon po namin yung hanap buhay namin dito sa aming lugar po. Kung hindi nyo naman kayang tumalon dyan, subukan nyong magrenta ng bangka at magpapicture sa ilalim ng bent palm. Maganda siya, promise! Para raw
Para masulit nyo ang boat rental na 1,600 pesos, good for 6 persons, pwede kayong dalhin ng mga bangkero sa isang secret lagoon. Meron lang silang environmental fee na 50 pesos kada biyahero. After 10 to 15 minutes, makikita nyo na ang kumpulan ng mga bangka. Ibig sabihin, narating nyo na ang lagoon. Hindi lang ang puno ng nyog ang institusyon na kung ituring sa isla, pati ang kainang ito, na ayon sa isang sikat na travel magazine, dito raw matitikman ang best pizza at pasta sa bansa. Ang dating surf camp lang, naghahain ng world-class Italian cuisine sa munting isla ng Siargao mula 2011. Ang kanilang main attraction, pizza made the traditional Napoli way. Delicioso! Talaga ng tatay ko eh. Kirain na natin ito, baka may tumira pa na iba. Anyway, hand-tossed pizza. I think you have a few choices of really hot. And this is, I think, chili oil, but I think that's chili olive oil. Okay, testing muna tayo, pare. Testing muna tayo. Sarap. And it's a good thing na magsimula tayo sa margarita because the margarita pizza is so simple. Ako kaminsan talaga, pag nag-order ako ng pizza, gusto ko lang yung cheese pizza. Di ba nasama yung dough, yung texture ng dough, very chewy, tapos nun, matitikman mo yung cheese. That's good enough for me. Tingnan natin. Naglagay ako ng medyo mahal. Mahal talaga. Mahal pero masarap. Alright. At para sa akin, ang perfect way to eat pizza, roll it! At least nagsimula tayo sa margarita, medyo simple. Nag-progress tayo sa mas maalat na dahil yung prosciutto. But anyway, going back to how you eat your pizza. Sometimes I roll it. I love it when it's rolled. Good. Yun. Sarap ng alat. Sarap ng alat. I'm sure, kung usaping world-class din lang, hindi magpapahuli ang tinaguriang surfing capital of the Philippines dyan. Dahil hindi lang mga lokal, wave riders all over the globe ang dumarayo dito. Paborito nilang surfing spot sa isla, ang pamosong Cloud9, kung saan ang bawat hampas ng alon parang nagtatawag ng hamon. Kabilang sa mga natangay ang puso sa isla, ang dating aktres na si Andy Eigenman. Bukod daw sa surfing, ang kanilang eksena, pangangalaga sa isla. Sino ang mga napapasabi ng sana all tuwing makikita ang videos ng pamumuhay ng pamilya ni Andy at Philmar? Living the dream ika nga. Pero bukod sa pagbabahagi ng kanilang payak na buhay sa isla, ang Happy Islanders, family goals din. Kung bet matuto, atake na rito! May Happy Islanders Club kami, so may mga rider kami, mga bata na ilalagaan namin, sinusuportahan. Sinasama ko sila at sinusuportahan namin. So, sabay na rin ang pagko-coach ko sa kanila. Yun yung pangarap kong gawin is maging isang surf coach. Gusto kong i-share kung ano na natutunan ko sa pag-surfing. It's my way of giving back na talagang maging mapangalaga sa kalikasan and seeing how Siargaonons are already a bit more educated about it. It became more exciting for me to help the rest of the Philippines, to help promote sustainability in our vlogs and in our social media. Para kina Andy, hindi lang basta tourist spot ang isla, dahil ito ang tahanang yumakap sa kanila. Here in Siargao, it was the community that really made me feel so at home. It's a bit more westernized because of the influence of the foreigners, kasi ang daming foreigners na nakatira dito. Mas hindi gaanong kalaki yung adjustment na kakailanganin kong gawin. Sa ibang bansa, mas forward na yung pag-iisip nila pagdating sa mga bagay na hindi maganda para sa kalikasan. And I've always been an advocate for the environment. I've always
love nature, and I always say na it's what saved me. It was my path to meeting Philmar and having this life. Ang mga batang surfer naman na nadatnan namin, imbis na surfboards ang hawak, eco bags para dumampot ng mga basura. Kaya kayo nandito, yung mga bata, dahil mahal nyo ang pag-surf. Tama. Paano mo I mean, actually, ang tanong, nababalanse mo ba yung pag-aaral mo, pag-surf? Oo. Pagpapasok kami sa paaralan, pag matapos na yung school, uuwi kami dito pero pwede kami makapag-surf. Anong meron sa surf? Bakit gusto mong mag-surf? Maganda. Dahil maganda? Masaya? Masarap kasama yung mga tropa? Okay. Ano nararamdaman nyo kapag nakakita kayo ng maraming plastic sa beach? Siyempre, kami. Magagalit. Magagalit? Kasi galing naman yun sa atin. Sa mga ibang tao. Tama. Ang pasimuno ng cleanup drive na ito, ang local surfer na si Waymar. Sa kagustuhang mapanatili ang kalinisan sa Siargao, hinikayat niya ang mga kabataan ng isla na tumulong sa pangangalaga rito. Bukod sa pag-aaral, nagkakaroon din kayo ng cleanup drive. Paano nagsimula? Ito siguro for the love of surfing. No? Okay. Doon talaga nagsisimula yun. No? Yun yung inano namin sa pag-surf. Kasi yung mga bata mahihilig sa pag-surf. Tapos, inano namin, pinag-google namin yung pag-surf at saka yung pag-i-eskwela. Bakit ba naisip gawin to? Naisip kong gawin ito kasi nung una, bali na-experience ko na nakikita ko yung buhay ko noon na ganun din, parang nagsimula. Mahilig sa surfing? Oo, mahilig sa surfing. Tapos ginagawa lang namin na kasi yung mga board, yung mga parents nila hindi makaka-afford. Kano ba maabot yung mga boards na ginagamit ng mga bata? 15,000. Mahal din. Oo, kung brand new or more. Oo. At least may mga mababait na tao na nag-iisip na sponsoran din. Ang mga napulot na basura, mano-manong ginugupit para gawing eco bricks. Para lalong mahikayat ang mga kabataan, may ginawang point system si Waymar. Kung walang palya ang attendance, pulido ang score sa school at sasamahan pa ng bonus na kasipagan sa chore sa tambay ng kanilang crew, may chance na makapili ng mas magandang klase ng surfboards. Ewan ko na lang kung may kumwestiyon pa sa pagiging surfers paradise ng isla. Pati ba naman tinapay nila, hugis surfboard din. Pero hindi lang ito basta piraso ng tinapay dahil malaking parte ito ng kultura ng Siargao. Ang unique slice ng isla, pinasasarap ng tradisyonal na pagluluto nito gamit ang pugon at bunot ng nyog. Pero hindi lang ito exclusive for surfers dahil mabenta ito sa lahat ng turista. Tourist attraction yarn! It's so soft. Kapag pagoda ng mag-surfing, who wants to go island hopping? Pero hindi lang basta sa mga nagagandahang isla ang biyahe natin. Dahil with a purpose rin? Sa Tri-Island Tour ng Siargao, 3 isla ang binibisita. Naked Island, Guyam Island, at Daku Island. Una sa listahan, ang sandbar na ideal spot para sa pangarap na drone shot. Isa sa mga main tourist destinations na kapag nag-island hopping dito sa Siargao ay ang Naked Island kung saan tayo ngayon, but I am not alone. Dahil sa totoo lang, I think legally, hindi ka na pwede mag-isa. Kaya kailangan parating may kasama ka ng tour guide, katulad ni Kuya Noy. Kuya Noy, pag mag-island hopping yung mga turista, kailangan muna sila mag-register sa Coast Guard. Kailangan mo mag-register doon para sa yung mga pangalan nyo. Tapos doon, ngayon, kailangan ng merong tour guide katulad mo. Yes, kailangan talaga. So, isang tour guide, ano po yung maximum number of tourists na pwede? 10 people and 1 guide. Kapag solved na sa mga nakuhang pangmalakasang photos, maglaan ng ilang minuto para maging responsible biyahero. Do your own part sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga lugar ng inyong binibisita. Leave nothing but footprints. Nababalot naman ng mga puno ng nyog ang mala-tropical island na isla ng Guyam. Sa liit nito, kaya ring malibot ang buong isla sa loob lang ng 10 minuto. Last stop, ang pinakamalaki sa 3 isla, ang Daku Island.
Kumpara sa dalawang isla, dito may komunidad na naninirahan at nangangalaga. Wala pa tayo sa exciting part dahil pagkaahon sa dagat, ang masarap na sasalubong sa dalampasigan, Boodle Fight! Oh, bale, galit-galit na muna. May mga taong naninirahan sa Daco Island at pwede kayong magpaluto ng pananghalian sa kanila. For a fee, of course. Okay mga biyahero, nandito tayo sa Daco Island. As you can see, makikita mo mas malawak ang kanilang beaches. Tapos nun, maraming mga cottages because of the size. You have your volleyball tents installed as well. And mas maraming turista. Local and foreign. Now, dito ang setup nila. Dahil nga maraming mga cottages, pwede ka rin magpa-boodle fight. Ang menu ng ating boodle fight for today, syempre nandiyan yung kanin, nandiyan yung different types of seafood, pugita, nandiyan yung pusit, nandiyan yung inihaw na baboy, meron kang, matawag dito sa Bisaya, kuya? Saang, tama, saang. Meron kang parang insaladang talong na ginataan yata. Saan tayo mag-uumpisa? Grabe, sobrang gutom ko. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Buti na lang kasama ko yung mga kasama ko dahil sila ay gutom din. Parang mga aso na hindi pinakain ng 2 linggo. Pwede rin makibahagi ang mga turista sa pangangalaga sa isla sa pamamagitan ng kanilang volunteerism project. Yung hardin po ng pagbabago namin dito sa aming barangay sa Daco is nagsisimula po ito noong February 1, 2020 nung nagsimula po yung pandemya. Bawat barangay po ay binibigyan ng tig-isang pulis na siyang nag-ano sa amin para mabuo po itong hardin ng pagbabago po namin. Noon po sir, para po itong gubat. Puno po itong yung mga na-harvest po namin dito, binibinta po namin. Lahat po ng members dito sa Hardin ng Pagbabago, binibigay po namin. Pinaghati-hati po namin. At saka yung taga-barangay po, bumibili din po sila. Okay. Nakakatulong po yun ng malaki sa amin. Bukod po sa mga nakatira dito, yung mga bumibisita po ba dito ay pwedeng makisama at makiplant din sa hardin? Yes po, sir. Paano po yung magiging proseso nun? Tumutulong din po sila sa pagtatanim. Nagsimula kami o pagbubungkal ng lupa. Yun po yung ginagawa nila. Ano po yung nararamdaman nyo kapag may mga turistang tumutulong din? Diyos ko po, sir, proud na proud po kami. Masayang-masaya po kami na marami pong mga turistang pumupunta dito at tumutulong po sa garden namin. Pero kung hanap yung seafood sa isla, may nakaka-local na experience na kasama, tuway-tuway kayo riyan. Nakukuha nila mismo sa Maasin River ang kanilang local clam na kung tawagin, tuway. Ang hilaw na tuway, kinukombohan ng special suka. Nabibili ito ng pira-piraso o per tumpok. Mabintang-mabinta po. Parang siya na po yung naging delicacy po namin dito sa Maasin River po namin. Isa sa mga OG at mag-iisang dekada nang nagtitinda nito, si Nanay Mernie. Na makabinta po ng tag 500, 5 katapok, 500. I don't know, it's interesting but quite good. It's quite chewy. Natuway ba kayo? Pwes, ang sunod nating sasadyain, tiyak na mapatataas ang mga kilay nyo. Dahil ang isang sikat na pasyalan sa Siargao, kapag na-stress, hindi na pwedeng abalahin. Taas kamay sa hindi makarelate. Kalmado at payapang kapaligiran. Na may bonus na pang wasakan. Kung yan ang amats nyo, arat! Sugbalagon tayo! Biyahe pa lang papunta, adventure na! Huwag ipipikit ang mga mata dahil sa 30-minute boat ride, masisilayan ang Del Carmen Mangrove Reserve. Ito lang naman ang largest mangrove system sa buong bansa. Biyeros, welcome to Sugba Lagoon, kung saan mala postcard ang eksena. Masaya ako na nakabalik ako dito sa Sugba Lagoon dahil naalala ko nung
last year, pagpunta namin dito, wow! Hindi ko first time sa Siargao, pero first time ko sa Sugbo, Laguna. Sabi ko, uy, meron pa pala nito. Pero balita ko, simula noon, dumami na yung mga turista din. Opo. Kasi syempre, alam naman yung social media, dami na nagpo-post ng pictures, ganyan-ganyan. At balita ko daw, na meron daw ko yung ginagawa para mapanatiling yung kagandahan dito. Oo. Bali yung ano dito, sir, once a year talaga meron kaming magko-close siya ng isang buwan para ano lang po, para sa rehabilitation, para repair pa. Meron inaayos din po, sir, yung mga ano natin, board, nililinis. Lahat ng dapat ayusin kasi ano siya, ginagamit siya isang taon eh. Kaya kailangan medyo mag-relax din siya mga 1 month para maayos lang. So, 1 month every year. Kailan po yan? Mula January pala. January to February. Okay. So, medyo kahit pa paano off-season. Pagdating po ba ng mga turista na pumupunta dito, meron na po bang limit? Meron bang number na, hanggang dito lang na number of tourists na pwedeng makapunta dito? Meron na po ba kayong ganun? Sa ngayon, sir, wala pa kasi ang style kasi, sir, dito, ang every tourist bali na sasakay sa isang pambot, maximum 3 hours lang sila mag-stay dito. Maximum 3 hours? 3 hours lang, tapos babalik na sila para hindi po masyado crowded dito. So I guess ito yung isa sa mga destinations na pwedeng puntahan ng mga turista kapag naghahanap sila ng mga activities katulad ng kayaking and the likes. Na kailangan medyo very flat yung tubig. Yun nga naman talaga nagagawa ng mga lagoons, no? And apparently, itong lagoon na to ay ito na siguring nearest from downtown Siargao, kung doon kayo nga naka-check-in. Magpahanggang ngayon, stricto pa rin sa maintenance ang lagoon. Literal na tiis ganda. Tiis-tiis tuwing sarado ito, biyeros, dahil para rin naman sa ikagaganda pa ng lugar at ang parte nyo sa pagpapaganda nito, ang hindi pagdadala ng plastic at pagkain sa lagoon. Meron namang water station support. Sulitin ang refill, biyeros. Para masulit ang oras dito, namnamin ang bawat ganap. For the go sa langoy, kayak at balsa. Pati diving, subukan nyo na. Dapat kurap lang ang pahinga. Kung nabitin pa sa mga eksena, marami pang bala ang isla ng Siargao. Dulo ng isang kuweba, may nag-aabang daw na sorpresa. Gustong maiba sa trip ng nakararami na surfing? O edi try na rin sa Siargao mag-spelunking at hindi tayo mapipigilan kahit pa umulan. Alamig siya! Kung may gusto pa kayong patunayan sa buhay, time nyo na para ipamalas yan. Unleash your inner superhero sa pagbaybay sa kuweba. Akala mo naman pang malakasan, pero sa mas madaling ruta naman talaga dumaan. Sa dulo ng kuweba, ito ay sa inyo'y welcome. Pero kung talaga namang kasundo niyang panahon, over naman sa gandang Tayabangan Cave ang makakabanding nyo. Kung akala nyo'y nakita nyo na ang lahat-lahat sa Siargao, mali! Dahil meron pang mas nakakawaw, hiking na mas easy pa raw sa Sisiu. Kung ang Corregidor Island ng Cavite City nasaksihan ng World War II, sa Corregidor Island ng Siargao ang inyong masisilayan over sa gandang view. Napakasarap ng experience dito sa Maui, Hawaii. Dito to. Actually, dito sa Maui for some World Championship event ng triathlon. Ganito yung itsura nun, sa totoo lang. But kapag di pa kayo napunta sa Hawaii, pwede niyong i-compare to sa Batanes. Yeah,
small taste of Batanes, which is 30 minutes away from your beloved Siargao. Now, sa Siargao Island, alam nyo na marami na kayong pwedeng puntahan eh. Dami ng activities. Corridor Beach dito sa Casulian Island. Parang ito yung makikita mong may bundok. Hindi naman masyado mataas, pero it's just high enough and beautiful enough na pupuntahan nyo. Pero bihira lang yung makakapunta kayo sa isang lugar na may beach at may konting bundok. It's the best of both worlds. So, Casulian Island is a really good option if you are visiting Siargao. Mula sa main tourist hub ng Siargao na General Luna, aabutin ng halos 1 oras na boat ride para marating ang Corregidor Island o Casulian Island. Hindi ito karaniwang kasama sa island hopping packages, kaya kung gustong sadyain ang isla, kailangan maglaan ng kalahating araw para sulit. Tayo una-una, paglapag namin dito sa beach nyo, sa isla nyo, napansin ko napakaganda ng sand. Talagang parang pulbos. Puting-puti. Puting-puti. Balita ko rin po kayo po'y binigyan din ng, I guess, trabaho ng gobyerno na kayo na yung mag-aalaga mismo sa isla. Tama po ba? Kami nag-duty dyan sa sanctuary namin. Kahit pa paano, ito na rin nagiging source of income nyo? Kumikita kami snorkeling. Snorkeling? Oo. Mag-surfing. Bakit po importante na nagbibigay kayo ng kahalagaan na ipanatili yung kalinisan ng lugar? Kasi po, para naman sa kinabukasan ng aming mga anak, sa susunod na mga henerasyon. Opo. Kasabay ng pagdami ng pwedeng gawin sa isla ang pagdagsa ng mga turista. Pero ganun pa man, napapanatili nilang malinis ang lugar. Ang mga basura po nila nadala is dinadala rin nila pag-uwi. And then aside doon, pag nakikita sila ng mga basura sa mga gilid-gilid or mga plastics, lahat po ay dinadala nila doon sa General Luna. Hindi mapapabilang ang Siargao sa top 10 islands ng Asia nang dahil lang sa natural nitong ganda. Para makamit yan, kinakailangan ng dedikasyon at bayanihan. Mas naging epektibo ito dahil hindi lang mga lokal, kundi pati mga turista ang nagtutulungan. At kung kaya sa Siargao, kaya-kaya yan kahit saan pa man, biheros.